Okay, good morning, good morning, good morning. Magandang araw po sa inyo lahat mga minamahal ko mga kababayan. So sa araw pong ito mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin ito pong naging pahayag po ni Roque, no? Na kung saan bahagi isa po to sa katulad po ito ni Sara Duterte, ni Bongo, ni Bato, ni Rodrigo Roa Duterte na batikan pong sinungaling, no? Batikang magnanakaw, sinungaling, traidor, gago, demonyo, higit sa lahat, ito po ay isang baklang baboy, no? Si Rocky po ay isang baklang baboy na kung saan ngayon po nandoon sa ibang bansa at palaboy-laboy. Alam niyo naman kasi kung hindi ito naging tsulukoy, hindi sana naging palaboy-laboy itong baklang baboy na ito, no? So, gusto ko pong bigyan ng reaksyon yung kanya pong naging pahayag. So, para maintindihan po natin, so good morning sa ating mga kapwa ka-BBM. So, suporta po kinakailangan, huwag po kayo mag-skip ng ads. Dahil lahat po ng mag-skip ng ads, kukulamin ko po. Hindi, joke lang. Okay, siyempre, doon po sa mga kababayan natin, alam niyo naman, need ko po ang tulong ninyo. Need ko po ang inyong suporta, kaya kung maaari, doon po sa mga maluwag po ang kanilang mga sobra-sobra po yung kanilang mga pera sa bulsa, baka pwede naman pong mapasahan nyo naman ako kahit pambili lang po ng bigas o pambili ng ulam sa pamamagitan po ng GCash. At sa mga kababayan natin na talaga pong todo suporta po sa atin, please suportahan nyo po ang ating programa, no? Okay, eto at panoorin po natin yung sinabi po ng baklitang ito. Eto at panoorin po natin. Negosyo nga ang politika dito sa Pilipinas. Ako naman po naniniwala na kung pagbibigyan ng pagkakataon sa Inday Sara Duterte, siya naman po ay mamumuno by way of example. Wala po talagang marangyang pamumuhay ang nakikita ko. Hindi lang kay Inday Sara, kundi na rin sa kanyang ama. At siyempre, sumusunod lamang sa Inday Sara sa paa o sa yapak ng kanyang ama. Palagi ko na pong kinukwento sa inyo na ako'y nagulat na nung nakita ko ang bahay ni Tatay Digong sa Davao, yung green bahay na ang tawag ko ay Bahay Kalapate, hindi ko maisip na nakatira ron ay isang dating presidente. Dahil ang palagi nating iisip kapag ikay may kapangyarihan, meron ka ring kayamanan dahil ginagawang negosyo nga ang politika dito sa Pilipinas. Pero mabuting balita, meron naman pong mga tao gaya ng mga Duterte na hindi po kinakailangan inegosyo ang gobyerno, na nanilbihan ng tapat at kaya nga ngayon malungkot tayo dahil nananatili po nakakulong ni Tatay Digong dyan sa Dahig. Ako naman. So yun po mga minamahal ko mga kababayan. So ang galing-galing po magsalita ni Roque, no? So isa po sa natatandaan ko, para bagang gusto niyang sabihin na kung pagbibigyan daw ng taong bayan na makuha, maagaw, manakaw yung kapangyarihan po ng ating mahal na Pangulo, natitiyak daw nito ni Roque na magiging ehemplo daw itong si Sara Duterte. Nino kaya? Kanino kaya siya magiging ehemplo? Si Sara Duterte magiging ehemplo? Roque naman, baka gusto mo naman patawan. Parang sa tingin ko nagpapatawa ka na, hindi ka na ba abogado ngayon? Kengkoy ka na ba ngayon? Joker ka na ba ngayon? Para patawanin mo mga Pilipino sa sinasabi mong baboy na galaka? Natitiyak mo magiging ehemplo? Baka nakalimutan mo, Roque, na sa kanyang pagiging DepEd Secretary o DepEd o kalihim ng DepEd, hindi siya naging ehemplo. Lalong-lalo na ng mga kabataan na nakakita sa kanyang pagmumura, sa kanyang pananakot, sa kanyang pagbabanta, sa kanyang pagpapapatay sa mga Pilipinong walang kalaban-laban. Doon pa lang nakatatak na yun sa isipan ng mga Pilipino. Paano siya magiging ehemplo? O baka ang sinasabi mo magiging ehemplo si Sara Duterte ng mga politikong korap na katulad niya. Magiging ehemplo siya ng mga politikong korap na kung saan magaling magtago ng kanyang mga kasinungalingan, ng kanyang mga sikreto, ng kanyang pagnanakaw, ng kanyang pambubudol sa pamamagitan ng kanyang mga pagkadramahan. Yun yata ang ibig sabihin mo. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, wag na tayo magtaka. Alam naman natin na itong si Roque kaya nagsasalita po ng ganito tong baboy na to dahil meron po tong sariling interes. Dahil alam niya, kapag ang kanyang Inday Sara na magnanakaw na katulad niya na mukhang puwet, ang maging Pangulo, ligtas na siya. Hindi na makukulong, hindi na mapapanagot, ito pong si Roqueta na kung saan mas matapang pa sa kanya si Leila de Lima. No? So, sabi pa niya na natitiyak daw niya na kung anuman ang gagawin ni Sara Duterte, natitiyak niya na
sinusundan lang ni Sara Duterte yung yapak ng kanyang ama. Ganun ba? Eh di mas lalong hindi siya susuportahan ng mga Pilipino. Baka nakalimutan mo, Roqueta, na ang ginawa ni Rodrigo Roa Duterte, unang-una, na ikinagalit ng taong bayan sa bansang ito, yung kanyang pagtatraidor. Na kung saan pinagagahasa niya sa bansang China ang bansang ito. Pinahihintulutan niya na agawin ng bansang China ang bansang ito na kung saan nagtraidor si Rodrigo Roa Duterte. So ibig sabihin, dahil sabi mo nga, sinusundan lang ni Sara Duterte ang yapak ng kanyang ama, so mas delikado. Mas delikado. Dahil sabi mo nga, susundan ni Sara yung yapak ng kanyang ama, so ibig sabihin, susundan ni Sara yung mga gawain ng kanyang ama. Katulad na lang pagtatraidor sa bansang ito. Na kung saan, hinahayaan ng mga Duterte, ng tatay ni Duterte, ni Sara Duterte, na agawin, sakupin tayo ng bansang China. So hindi kami papayag dyan. So mas lalong hindi magkakaisa ang buong bansa para suportahan yung Inday Sara mo. No? O isa pa, yung pakikipagsabuatan ni Rodrigo Roa Duterte sa family. Yung pakikipagsabuatan ni Rodrigo Roa Duterte kay Michael Yang at kay Alan Lim na natuklas ang drug lord na kung saan nagpapapasok dito ng tulit-tulinadang shabu. Pero sino ang biniktima nila? Sino ang pinapatay nila? Yung mga biktima ni Alan Lim at Michael Yang na nagdala dito ng tulit-tulinadang shabu. So ano pa yung mga yapak ni Rodrigo Roa Duterte na maaaring sundan ni Sara Duterte? Marami. Isa na dyan yung pagiging mamamatay tao, yung pagiging berdugo, na kung saan hindi sumusunod sa batas, nagiging mala Hitler. So delikado. Mas lalong hindi siya susuportahan, lalong-lalo na mga supporters ni PBBM. Kaya huwag kang mangarap ng gising. Kaya kahit anong sabihin mo, Roque, walang maniniwala sa'yo, walang susuporta sa'yo, dahil alam ng lahat, o 99% ng mga Pilipino alam ng lahat na demonyo, gago, walang niya, siraulo, yang poon mo. Kaya huwag ka nang mangarap. Tapos sasabihin mo, ay, alam niyo naman, nakita ko, naalala niyo yung sinabi ko sa'yo dati, nakita ko yung bahay ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na parang bahay lang na kalapate. Gago! Siya maniniwala sa'yo. Bahay ng kalapate, baka hindi mo napanood na habang kasama ni Rodrigo Roa Duterte si Kibuloy na nagmo-motorcade, yung motor pa lang ni Rodrigo Roa Duterte na dala-dala niya ay nagkakahalaga na kung di ako nagkakamali ay nasa 15 to 20 million na. Tapos sasabihin mo mahirap lang si Digongyo. Ngayon, gusto mo sampalin ko sa yung katotohanan? Saan kinuha ni Rodrigo Roa Duterte yung 150 million na pinambayad niya doon sa abogado niya sa dahig kung mahirap lang siya at kung wala siyang nanakaw? Sige nga. Saan? Sinasabi ko sa iyo, Roque, hindi bobo mga Pilipino, hindi tanga ang mga Pilipino. Ngayon, mas lalo ka pang maaampaw, mas lalo ka pang mabubulgar sa kagaguhan mo, sa kabaklaan mong tarantado kang gago ka kapag nabuksan na yung salin ng mga Duterte. Mas lalo magiging malinaw sa mga Pilipino na magaling lang kayong manloko, magaling kayong mambudol, magaling kayong magsalita para paniwalain ng mga Pilipino sa mga kagaguhan ninyo, sa mga kasinungalingan ninyo, sa mga kajablohan ninyo. Kaya kung ako sa iyo, Roqueta, umuwi ka na nang mapanagutan mo na rin yung iyong mga kasalanan. No? Hindi yung puro ka dyan. Mas matapang pa sa'yo si Laila de Limang, gago ka, demonyo ka, bakla ka. So isa lang masasabi ko sa'yo, putang ina mo, Roque. Tarantado ka, baklita ka. So yun lang. So sa mga kababayan natin, maraming salamat po sa inyong lahat. Sumuli po, tulit po rin sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.